Hello mga kailyan, it's 8 o'clock in the morning dito ngayon sa New Zealand and nagpe-prepare tayo ngayon na mag-jogging at brisk walk. So, kailangan nating mag-exercise at least 3 times in a week. Ayan. Suit ko pa yung mga jersey ko dati nung ako'y sumasali pa ng mga marathon. Ayan, marathon in 2020. Ito yung 55 kilometer na marathon na sinalihan ko before. So, yan. I-check ko lang yung mga kailangan. Ito usually nagdadala ako ng ganito, yung belt bag. Dito ko nilalagay yung yung aking phone. So ganyan. Ready to go. Tapos na tayo magbihis mga kailyan at ready na tayong mag-jogging sa labas. Hindi pa masyadong mainit. Tama-tama lang yung panahon ngayon. So, tara, mag-jogging tayo. Ang ganda rin ngayon yung weather. Unlike kahapon na sobrang makulimlim. Yan, start na natin mag-jogging. Yan. Mainit na pala ngayon. Grabe. Yan. Kailangan nating magpapawis. Ay. Ay. Kahit mga 7 kilometers lang muna tayo ngayon para lang pagpawisan tayo kasi ng mga nakarang araw madalas umuulan kaya ang hirap lumabas at mag-jogging. And then konting brisk walk. Yung brisk walk yung mabilisan na lakad. So, ang ganda ng panahon ngayon. Then so pupunta tayo dito ngayon sa Marlborough Park. Dito ako lagi nag-jogging. So ito yung Marlborough Park. Dito ako madalas nag-jogging. Like 3 times a week. At least 3 times a week. Walang katao-tao ngayon. May mga ilan-ilan doon sa park. Tignan natin. Ayun. Kailangan natin magpapawis. So yun, may mga tao din doon. Skating,
mga slides, may basketball court din dyan. Ayan. Pero hindi muna tayo pupunta dyan. Dito muna tayo mag-exercise, mag-jogging. Ayan. Yes. Yan, upslope ito. Kaya medyo nakakahingal. So actually madami ka ding magagawa dito. Kaya pagka nainip ka sa bahay, pwede kang pumunta dito sa park. Yan o, ang galing niya. So, merong basketball court dito sa kaliwa ko, kanan. Ayan. Medyo mainit na. Bibilisan natin yung paglalakad. Ang daming nakatingin dito pero wala akong pakialam. Yeah. Ang maganda dito sa park nito, malinis. Walang kalat. So, first walk. Then sabayan natin ng jogging. Ayan. Tatapusin lang natin yung lap. Then, okay na tayo. Kasi naka 8 kilometers na tayo. Salary to keep it in the side. So yan yung mga lola dog walking sila. So yun guys, mga kailian, nandito tayo ngayon sa Marlborough Park. At tignan nyo, summer na dito. Nasa ano ngayon 21 degrees. So medyo mainit na ngayon. Ang maganda dito, ang daming mga ibon na talaga namang nakakatanggal ng stress. Yan, maririnig yung mga ibon, mga huni ng ibon. I'm not real sure kung naririnig ninyo. Pero, ayan siya. Ayan, daming mga local din dito na nagja-jogging. So, pagka nakasalubong mo sila, babatiin mo lang sila. And they're really friendly. Very friendly ang mga local dito. At saka nag-greet. Ayan. Ito yung
Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero parang cable na pwede kang mag-swing. Ayan. Ito yung Marlboro Park. Tignan nyo yung iniikot ko. Mula doon, papunta doon, paakyat doon. Ayan, paakyat doon, and then doon sa taas na yon, and then pababa dito. Pababa dito sa part na dito. Dito sa part na yan. And then paikot doon sa may basketball court dito. Tapos pabalik pa ganyan. Pabalik ulit na pa ganyan. And pakyat ulit. Yung buong ikot na yan, ang tansya ko dyan ay nasa 800 meters. So meron ding barbecue pit dito. Ayan o, yung nasa likuran ko. So, hindi ka din talaga mabubore kung andito ka lang. Lalo na ngayong summer, sobrang madaming lumalabas talaga. Very outdoorsy yung mga tao dito, especially yung mga lokal. Kasi nga, pagka winter dito, talaga namang hindi ka rin makakalabas ng bahay kasi sobrang lamig. At saka maagang nagdidilim. Ngayon, so far, since summer na, mahaba na yung araw dito. Like, I think 14 hours na yung daytime compared sa 12 hours na nighttime. Or 10 hours na nighttime. So, hindi pa peak ng summer ngayon. Ang peak ng summer ay siguro sa bandang January pa yan. Kalagitnaan ng December hanggang January, February, mainit na mainit yan. Ayun, yung nasa harapan ko guys, mga kailian, ano yan, palaruan ng mga bata. So yung mga nandyan, may mga slides, may mga obstacles dyan, may mga rides din. And usually, dun sa building na yon, dyan nagta-tai chi yung mga matatanda, yung mga lola. Maganda kasi, alam nyo ba, maganda kasi na mag-exercise. Paminsan-minsan, like for example, just a simple running or walking. It doesn't need to be necessarily very heavy na workout or exercise. Just start. Kung kayo ay beginner pa lang, hindi talaga pala exercise, I really encourage you just to start sa small steps. Like if you want to run, just start 2 kilometers or even 1 kilometer. Then habang nabibuild mo yung momentum, you can increase yung intensity ng iyong exercise. You can increase to 2 kilometers, 3 kilometers, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang umabot ka ng 10 kilometers. Ang kinakatakot kasi ng mga karamihan is paano magsimula. Well, you just start slow and steady, but make it consistent. Like at least 3 times a week or 4 to 5 times a week. So ayan, doon din naman ako nagsimula. Hindi din naman ako nagsimula sa 10 kilometers, 20 kilometers, or 50 kilometers. I started, running by taking small steps, mga baby steps. Like, I think I started 3 kilometers, and then I challenged myself to increase it into 5 kilometers, until naging 7 kilometers, then naging 10 kilometers, naging 15 kilometers. So it takes time to build yung momentum din to exercise. To be honest, pagka umaga, tinatamad na tayong bumangon actually. Pero the good thing about exercising is to exercise our cardiovascular system. Lalo na pagka tayo ay tumatanda na, we have to make sure na nagiging active din tayo to ensure that our body system is working properly. Like yung cardiovascular system natin,
kailangan nating i-maintain yan, pangalagaan, in order for us to avoid any risk of, a stroke or any cardiovascular disease. Like, so yun, yeah, hindi man ako expert, pero these are the things that I've learned through reading, through watching, and through encouragement na din ng mga friends ko na mahilig tumakbo before. And then hanggang nakasanayan ko na ding mag-exercise and tumakbo. Hanggang na-build ko yung habit ng pagtakbo. Hanggang sa naging lifestyle ko na din yung pagtakbo-takbo. So it became already a part of my lifestyle. So hindi siya ganun kadali, pero it's doable talaga kung tayo ay committed sa isang bagay. Para sa ganun ay, maiwasan natin yung mga pagkakasakit-sakit, yung mga karamdaman. So, ayan. Gaano na ba ako katagal tumatakbo? Hindi naman ako very consistent na uma-attend ng mga marathon, pero before nung mga prime time ko pa, mga bata-bata pa ako ng konti, I like at least once a year ay sumasali ako ng marathon. Yung last na marathon na sinalihan ko ay nung pandemic. I think that was in 2022, kung hindi ko makakalimutan. It's a 123 kilometer run in celebration of the 123rd Independence Day ng Pilipinas. So hindi naman straight na tinakbo ko yung 123 kilometers, pero I think nabuo ko yun ng siguro mga 6 or 8 na beses na pagtakbo. So, tignan ninyo guys, napaka-clear yung sky. Kaya kung ganito ba naman yung weather, ay talagang gugustuhin mo din talaga na lumabas ng bahay kesa magmukmok. I think uuwi na din tayo, tapos na din yung ating exercise. Naka almost 10 kilometers na din tayo for this day. I think that is good enough for the day. Itutuloy na din ulit natin yung pag-jogging next time. Siguro bukas or a day after tomorrow. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung ating vlog for today. And hopefully ay meron kayong natutunan all about running and jogging. And if you like my content, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para sa ganun ay updated kayo sa lahat ng ating videos. And also, please don't forget to like my video and to leave comment down below sa ating comment section. So hanggang sa muli mga kailian, and God bless to everyone. Peace.